Nasa Bible ba ang third eye? Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang Bible verse nga na pwede natin makita na ang pinapahiwatig doon ay ang spiritual na mata at ang spiritual na mata, yun naman ay ang tawag sa third eye. Magbabasa ako sa inyo ng berso na ito na Matthew chapter 6 verse 22 to 23. Ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, maliliwanagan ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang liwanag mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Ito ay hango sa Magandang Balita Bible na revised. Marahil pwedeng sabihin ng tao na ang ibig sabihin naman yan na mga verse ay literal na mata, dito lang sa physical o material na mata. Pero yun nga, kapag tingnan nyo ng mabuti ang Bible, ay marami naman sinasabi nga sa New Testament ni Jesucristo ay mga parables o di kaya pinapahiwatig kung ano ang spiritual na katotohanan gamit ang mga material na bagay. Kung kaya ang interpretation natin dito sa verse na ito ay para sa spiritual at hindi lang para sa material. Sinasabi dito na ang mata ang ilaw ng ating katawan. Katulad ng spiritual na mata nga natin, ito ang nagbibigay sa atin ng ilaw para maliwanagan tayo sa kung ano ang katotohanang spiritual. Ang ating spirito ay isang katawan din, pero spiritual na kalidad ang katawan na yan. Kaya nga tinatawag din na astral body ang ating spiritual na katawan. Kung maliwanag daw ang ating paningin, ay maliliwanagan ang ating buong katawan. Ibig sabihin, kung bukas nga yung third eye natin, ay maliliwanagan tayo sa lahat ng katotohanan at maiintindihan nga natin kung ano yung mga binabasa natin sa Bible. Lahat ng mga nakikita natin ng mga prophecies at visions ng mga propeta at mga banal na tao at kasama na dito ang Panginoong Hesukristo ay gumamit ng spiritual na mata. Kaya nga ay nilikha talaga tayo na merong tinatawag na pineal gland na kung saan nga lumalabas yung mga dimethyltryptamine at iba pang mga hormones kapag meron tayong mga panaginip, mga visions, at kahit yung mga tinatawag nga na out-of-body experiences at near-death experiences na malapit mamatay ang tao o di kaya namatay talaga sila at bumalik lang mula sa patay. Search nyo na lang yun, yung near-death experiences. Sinabi rin dun sa verso na Matthew chapter 6 verse 22 to 23 na kung malabo ang ating paningin ay madidiliman naman na pupuno ng kadiliman ang ating katawan. Nasa kadiliman lang tayo kasi hindi naman natin naiintindihan lahat ng mga binabasa natin kahit na marami tayong binabasang Bible o ano man na spiritual na libro. Ang simbolismo kasi kadalasan na ginagamit doon sa liwanag at dilim ay liwanag ay ang kaalaman at ang kadiliman naman ay kamangmangan. Nagbabahagi ako sa inyo ng ganitong interpretation para malaman nyo na ang spiritual na pananaw ay nandyan talaga sa Bible. Nasa sa inyo na kung gusto nyo lang talagang i-interpret to na literal lang talagang mata ito. Kasi yung tinatawag nga natin na third eye, ibig sabihin lang yan ay spiritual na pananaw, spiritual na mata. Kung hindi nga tayo gumagamit ng ating spiritual na pananaw o spiritual na mata, bakit pa tayo nagbabasa ng Bible at bakit pa tayo nag-aaral nga ng pagiging spiritual na tao? At kaya nga sinasabi doon sa verse ay kung ang liwanag mo ay dilim, tunay nga na ikaw ay nasa kadiliman. Maraming tao sa ngayong panahon ay nasa kadiliman dahil nga hindi nila alam kung paano tingnan sa isang spiritual na paraan ang mundo. Dahil nga hindi hinahasa ang kung paano nga maging propeta ang mga tao. Paano magkaroon ng prophetic vision, paano magkaroon nga ng spiritual na pagtingin sa mundo, ay hindi yan matuturo lang sa pagbabasa ng Bible. Kailangan nga gawin yung pagdasal at pag-meditate para mabuksan ang ating mga spiritual na kakayahan. Kasi karamihan sa mga tao ngayon ay literal lang yung pagtingin nila o pag-interpret nila sa mga bagay dahil nga wala silang karanasan sa spiritual. Sana kapatid ay mas palawakin talaga natin kung ano yung mga ibig sabihin ng mga nakikita natin at nababasa natin sa Bible. Hindi talaga magiging word for word ang Bible dahil nga hindi naman ito nakabase sa konteksto sa modernong panahon na maiintindihan ng mga tao bilang ordinaryong wika sa ngayon. Marami pang kailangan himayin para matuklasan kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga tao. At isa na nga yung mga simbolismo na ipinapahiwatig doon sa mga parables. Katulad nito na tungkol nga sa mata pero hindi naman literal na mata lang ang pinag-uusapan natin dito. Ang Bible kasi ay puno ng mga pahiwatig pero hindi sila nagbibigay ng mga technical description sa kung ano talaga ang kailangan mong gawin bilang spiritual na mga pamamaraan. Diyan kami pumapasok kasi ako nga ang nagtuturo sa kung paano gawin yung mga technical na bagay, yung mga detalye na wala naman dyan sa Bible.
Bible. Papalawakin natin kung ano yung mga kaalaman na binibigay sa isang metaphorical or figurative, pinapahiwatig kumbaga sa mga parable at mga malikhaing kwento, pero hindi talagang dinidirekta, kaya nga dinidirekta namin dito sa kung paano nga gawin ang mga spiritual na kakayahan at kaalaman na yan. At ang pinakaugat nga na ginagawa natin talaga dito ay ang free third eye meditation na tinuturo ko nga every other Saturday, at gumawa pa nga ako ng free third eye meditation na video course at PDF para mabasa at mapanood nyo, para maliwanagan kayo sa kung paano ang practical na paraan para makakita nga sa spiritual na hindi lang tayo magbabasa, kundi malalaman talaga natin dahil makikita na natin, mararanasan, madarama, maririnig, malalasahan, maaamoy ang lahat ng mga pinag-uusapan natin dito. Ika nga sa Bible, taste and see that the Lord is good. Paano natin matitikman kung hindi nga natin mabuksan yung mga spiritual nating pandama? Kung kaya isang imbitasyon sa iyo ito, kapatid, na alamin talaga natin kung ano yung mata na pinag-uusapan ng Panginoon dito sa mga verse na ito. Sana maklik mo ang post description para dun sa link ko nga para sa free third eye meditation. Huwag ka na mag-atubili kasi for free ito. At sandali lang yung meditation session mismo, 15 minutes lang. Tapos ulit-ulitin mo yun hanggang makakuha ka na ng magandang resulta at malaman mo ng direkta ang spiritual na katotohanan ng Diyos at lahat ng mga spiritual na nilalang. Nasa Bible, ang third eye, kailangan mo lang talaga makita kung ano yung pinapahiwatig nila. Maraming salamat po mga kapatid at God bless.